Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na tayo po ay magkakasama online sa pagsamba, pagpupuri sa Diyos. At inaanyayahan na po ang lahat, anyayahan po ang buong pamilya para sa sama-samang pagsamba. Tayo po ay magpapasimula sa ating gawain sa pamamagitan po ng Prayer for the Nation. Ipagpipray po natin ang ating bansang Pilipinas. Salamat po sa Panginoon. At meron po tayong opportunity para ipanalangin ang ating bansa. Kung ready na po kayo, samahan niyo po ako sa pananalangin para sa Pilipinas. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, sa iyong katapatan sa aming bansa. Tunay po, Panginoon, sa oras na ito, kami po'y dumudulog bilang isang bansang Pilipinas, Panginoon, bilang mga mamamayang Pilipino, Panginoon, na nagmamalasakit, nagmamahal sa aming bansang Pilipinas. Idinudulog po namin, Panginoon, ang aming bansa. Una po, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanang nagagawa bilang isang bansa. Lord, patawarin mo po ang aming bansa sa mga pagkakataon na kami po ay hindi naniniwala, hindi nananampalataya, Panginoon, sa iyong magagawa. Patawarin mo, Panginoon, ang kasalanan ng aming bansa na pagbabaliwala sa iyong kapangyarihan. Patawarin mo rin po, Panginoon, ang aming bansa sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Lord, kahabagan mo po, Panginoon, at kalingain ang aming bansang Pilipinas. Hinihiling po namin ang kapatawaran, hinihiling po namin, Panginoon, ang kagalingan para po sa aming buong bansang Pilipinas. Idinudulog po namin, Panginoon, ang mga leader ng aming gobyerno mula po sa executive leaders, Panginoon, hanggang sa mga barangay leaders. Idinudulog po namin, Panginoon, na patuloy mo po silang samahan, patuloy mo po silang gabayan, Panginoon, sa mga pagpapasya na kanila pong ginagawa. Hinihiling po namin ang katarungan, Panginoon, ang patuloy na mapairal ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Idinudulog din po namin ang kaligtasan, pisikal, espiritual ng aming mga leaders. Hinihiling din po namin, Panginoon, na pangunahan mo po, O Diyos, ang aming mga leaders upang mapangunahan po nila ng tama ang aming bansang Pilipinas. Gayun din po, Panginoon, idinudulog po namin ang kasalukuyang nagaganap, Panginoon, ang kinakaharap ng aming bansa patungkol po sa pandemya ng COVID-19. Hinihiling po namin, Panginoon, ang mga health workers po namin, patuloy mo pong kalingain, proteksyonan, Panginoon, at pagkalooban ng malakas na katawan. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat po sa aming mga doktor, nurses, at iba pang mga health workers, Panginoon, yung mga essential workers po sa aming bansa, O God. Salamat po sa kanilang mga buhay na patuloy na inilalaan para sa paglilingkod sa bayan, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Hiling po namin ang patuloy na pagpapala mo, Panginoon, sa kanila, maging sa kanilang mga pamilya. Idinudulog din po namin, Panginoon, ang mga scientists dito po sa Pilipinas na nagsasagawa ng mga pag-aaral, Panginoon, patungkol sa mga natural na lunas at mga gamot, Panginoon, sa COVID-19. Maraming salamat po, Panginoon, doon po sa mga breakthroughs at mga success, Panginoon, na ipinagkakaloob mo upang ang mga natural na medisina, Panginoon, halamang gamot dito po sa aming bansa, Panginoon, ay mapag-aralan at matuklasan, Panginoon, na makatutulong, Panginoon, para po sa kalusugan ng mga Pilipino. Idinudulog din po namin, Panginoon, ang mga ginagawang effort ng aming gobyerno upang matugunan ang krisis sa ekonomiya, Panginoon, at sa kalusugan dito po sa bansang Pilipinas. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming pamahalaan na matugunan ang mga pangailangan pang-ekonomiya at the same time, Panginoon, mapangalagaan po ang mga manggagawang Pilipino at mga mamamayang Pilipino. Salamat po, Panginoon, bigyan mo po ng karunungan ang aming pong mga leaders upang sa kanilang mga pagpapasya, yung kapakanan ng mga mamamayang Pilipino ang maisulong po at yung hindi po yung mga personal na kapakinabangan. Idinudulog po namin, Panginoon, sa kabuuan ng aming bansang Pilipinas. Hiling po namin ay kagalingan at tulong mo, Panginoon, lalo na po sa mga
kababayan po namin, kakilala, kamag-anak po namin, Panginoon, na naapektuhan ng COVID-19. Hiling po namin, Panginoon, ang kagalingan nagbubuhat sa iyo. Hiling po namin, Panginoon, ang malakas na immune system, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, hiling po namin, Panginoon, ang magandang kalusugan para sa aming pamilya, para sa aming mga kapitbahay, para sa aming mga kakilala, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga kababayan, ang aming mga kapatid, Panginoon, na sa kasalukuyan ay nakikipaglaban, Panginoon, sa sakit na COVID-19. Hiling po namin, Panginoon, ang tulong mo, ang kalakasan mo, Panginoon, ay sumakanila. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming bansa ay pinagkalooban mo ng maraming pagpapala. Ang panalangin po namin, Panginoon, patuloy namin itong makita, patuloy po namin itong mapasalamatan, patuloy namin, Panginoon, maitaas ka dito po sa aming bansang Pilipinas. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansang Pilipinas, gayon din po, Panginoon, ang bawat mamamayang Pilipino ay maging bahagi para sa kalutasan, maging bahagi para sa ikauunlad po ng bansang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang kasama naming nananalangin at patuloy mo pong katagpuin ang pangailangan ng iyong mga anak, spiritually, Panginoon, kalakasan at kagalingan nagbubuhat sa iyo. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po ay sama-samang magpuri, sumamba at magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pag-aawitan. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita. Na ako'y di iwan o pababayaan man. Ang aking Diyos sa akin nagmamahal. Hawak mo kinabukasan ko, walang
po, Panginoon, dahil tunay nga po na patuloy po naming nararanasan ang inyo pong kabutihan at ang inyo pong kadakilaan. Sa gabi pong ito, nais po naming maging karapat-dapat na lumapit sa inyo at lumuhod sa inyo pong harapan. Mapag-alayan ka nga po namin, Panginoon, ng isang pagsambang wagas at maialay nga po namin ang amin pong tinig sa ikatataas ng inyo pong pangalan. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. Oh Jesus, ako ay lalapit sa inyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. Oh Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako ay lalapit sa inyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. Oh Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ang amin pong papuri, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, na nabubuhay at nagahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Diyos, magandang umaga po sa ating lahat at sa ating pong pagtunghay sa mensahe ng Panginoon sa ating lahat. Atin pong basahin yung aklat po ng Efeso chapter 6 verse 14, kalawang bahagi. Ang sabi po, gawin yung breastplate ang pagiging matuwid. Put on the breastplate of righteousness. Amen.
Sa araw na ito, atin pong tatalakayin yung paksang Overcoming Evil with Good. So, hatiin po natin ito sa dalawang bahagi. So, ngayong linggo po ay Overcoming Evil or Overcoming Evil with Good. Yung pong evil na nasa loob na atin. So, we will never stop encountering evil in the world around us. At sa buhay na ito, ay hindi po tayo lubusang malaya mula po sa mga tukso na gumawa po ng masama. Kasi nga po, sabi nga, we live in a fallen world. Kaya lang, pag pinag-usapan po yung evil, ang lagi po nating naiisip ay yung evil outside of us o yung evil na ginagawa po ng ibang tao. Subalit, mga kapatid, ang ugat po ng problema ay yung evil within us. Amen? Yung kasamaan, yung kabuktutan na nasa puso ng tao. Sabi nga po ng Panginoong Jesus, doon po sa aklat po ng Mark chapter 7 verse 20 to 23, ang mga bagay na galing sa puso nyo ang nagpaparumi sa inyo. Kasi yung mga kausap niya noon, ang iniisip niya nagpaparumi sa tao, yung pumapasok, yung sa mga kinakain, iniinom, ito rin nagpaparumi sa tao, sa kanyang puso. Pero sabi ng Panginoong Jesus, yung mga bagay na galing sa puso ang nagpaparumi sa inyo. Dahil sa puso nyo nanggagaling ang mga masamang pag-iisip, pagiging immoral, pagnanakaw, pagpatay ng tao, pangangaliwa, pagiging sakim, paggawa ng masama, pandaraya, kalaswaan, pagkainggit, paninirang puri, kayabangan at kalokohan. Lahat ng masasamang bagay na ito ay galing sa puso at nakarurumi sa tao. So nakita po natin mga kapatid, yung indictment ng Panginoong Jesus sa evil na nasa loob po ng mga tao. So kung papansinin po natin, yung listahan na sinabi ng Panginoon ay nakaka-depress pero hindi pa po kompleto yon. Marami pa tayong pwedeng idagdag po doon. Kaya nga po, the unconverted human heart is capable of evil of every kind. Naalala ko po nung panahon ng World War I at saka World War II na ang mga tao noon ay talagang matatalino, talagang sumulong ang siyensya pero nagamit po yon sa mga karumal-dumal na bagay, mga kasamaan of every kind. So hindi po edukasyon talaga ang susi ng tunay na pagbabago ng tao. Nakakatulong pero hindi talaga yon ang nakapagpapabago sa puso ng tao. And every man and woman has the seeds of this evil growing in his or her heart. Sabi nga po ng Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid. Wala kahit isa. Wala pong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Every single one of us ay meron po tayo ng evil within us. At isa po sa napakadelikadong kaisipan na pwede nating maisip kahit na nga po sa mga Kristiyano ay yung pong kaisipang ganito, hindi ko gagawin yung ganyang kasama. Hindi ko gagawin yan. And all of a sudden, magugulat na lang po tayo. Ginagawa na natin yung bagay na sinabi natin hindi natin gagawin. Sabi nga po ni Apostol Pablo, maging maingat tayo. Baka iniisip natin tayo'y nakatayo pa. Pero tayo po'y nabuwal na. Tayo po ay nakasubsub na pala. Kaya nga po, wag tayong magmalaki. Wag nating sabihin na, hindi ko gagawin yan. Di ba, nagulat po tayo sa mga balita na yung mga taong sinasabing ng mabait naman, mahusay makisama, bigla na lang pong gagawa ng isang bagay na masama. So mga kapatid, wala pong exempted sa atin. We should be very careful lest we fall. Yun po yung paalala sa atin ng salita ng Diyos. So mga kapatid, bago natin i-confront, bago natin harapin yung evil outside of us, yung evil sa society, yung evil ng ating pong kapwa, we need to confront the evil within us. Yun po talaga ang ugat ng problema. Huwag na po tayong magturo. Pag nagturo po tayo, tatlo yung bumabalik sa atin. Nagagali tayo sa evil ng mundo, pero hindi po natin napapansin na meron din tayong share
Amen. Yung puso ng tao, ang sabi po ni Prophet Jeremiah, is the most deceitful. Na pag hindi tayo naging maingat, ay madadaya po tayo ng ating puso. Kaya nga po, maling-mali po yung sinasabing kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. So mga kapatid, we need to confront the evil within us. So how do we overcome the evil within us? Unfortunately, on our own, wala ho tayong magagawa. Kailangan po natin ng tulong. We cannot overcome it on our own, but Christ can overcome. Amen. Christ is the greatest overcomer. No? The bad news is that we all have evil inside of us. But the good news is that Christ, in His goodness and mercy, overcame the evil for us by dying on the cross and then offering us His righteousness. Ito po nga mga kapatid ang mabuting balita na ang Panginoong Hesus sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang kahabagan ay napagtagumpayan niya yung evil sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus. At ngayon yung kanyang righteousness na yon ay kanya pong iniaalok sa bawat isa bilang isang regalo na pwede nating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi nga po ni Paul sa 2 Corinthians 5:21, never nagkasala si Christ, pero para sa atin itinuring siya ng Diyos na makasalanan. Para pag nakipag-isa tayo sa Kanya, magiging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Amen. Glory to God. So si Jesus po na walang sala, na hindi nagkasala kahit minsan, ay itinuring ng Diyos na makasalanan. Ipinataw sa Kanya yung parusa, yung kamatayan, nakabayaran ng kasalanan, ay inako ng Panginoong Hesus upang kung tayo ay makikipag-isa sa Kanya, tayo po ay magiging righteous sa harapan ng Diyos. Tayo po ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus. Doon po sa krus, mga kapatid, kinuha ng Panginoong Hesus, dinala niya, binata niya sa kanyang sarili yung pong ating mga kasalanan. He took on our identity as a sinner. Sabi nga ni Paul, He became sin for us. Nakipagpalit po, there was a great exchange. Amen. Yung ating kasalanan, dahil wala na ng Panginoong Hesus, kinuha niya, inako niya, dinala niya. He took on our identity as a sinner. Ano yung wala tayo? Righteousness. Yun naman ang ipinalit. Yun naman ang ibinigay sa atin ng Panginoon. There was a great transaction. There was a great exchange in the cross or at the cross. There was this wonderful work of the Lord Jesus Christ. Kaya nga nung sinabi niya, tetelestai, naganap na, it was completed. Kaya nga po mga kapatid, when we put our trust in Jesus, pag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, hindi lamang niya tayo pinapatawad sa ating mga kasalanan, ibinibigay niya sa atin yung kanyang katuwiran, yung kanyang righteousness, yung kanyang pagiging katanggap-tanggap sa Ama. Hindi ba? Sabi ng Ama, narito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Ngayon po, yung righteousness na yun ni Jesus Christ ay sumasa atin kung tayo po ay titiwala, kung tayo nananampalataya at patuloy na kinikilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pambuhay. Yun po yung righteousness na hindi sa atin, kundi ito po yung righteousness na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus. Ito lamang po yung tanging paraan kung paano mababago yung puso natin. Sa ating sarili, yung ating katuwiran ay gaya ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. Sabi po ng aklat po ng Isaiah. Subalit yung katuwiran ni Jesus, yung pagiging matuwid ni Jesus, ay tinatanggap natin sa ating buhay at nagiging katuwiran natin kung tayo po'y mananampalataya sa Kanya. Dito lamang ang tanging paraan kung paano po natin mapagtatagumpayan ang kasamaan, ang evil sa puso natin. Papalitan ng Diyos yung pusong masuwayin ng pusong masunurin. Papalitan ng Diyos yung pusong bato. Gagawin niyang pusong laman na tumitibok para sa Kanya. Yung kautusan, yung inihingi po ng
kabanalan ng Diyos, yung mga utos ng Panginoon, ang sabi po ng propeta Jeremias, isusulat sa puso natin. There will be a new covenant. Amen? Yung kautusan na hindi natin magawa on our own, ilalagay ng Panginoon sa ating puso. At magkakaroon po tayo ng bagong relasyon, bagong kaugnayan sa Panginoon. Ang tawag po natin doon sa bagong tipan ay bagong kapanganakan. Amen? Yung righteousness ni Jesus Christ ay patuloy na mabubuhay sa ating lahat. Amen. We receive this righteousness the moment we believe that Jesus is the Son of God, when we repent of our sins and ask His forgiveness. Ito lamang po yung tanging paraan upang mapagtagumpayan natin yung evil na nasa ating mga puso. On our own, we cannot, but with Jesus, we can. Amen. So mga kapatid, what is the point? Put your trust in Christ, and He will do His work in your life. Amen. Bakit? Evil no longer has power over the one who is clothed with the righteousness of Christ. Amen. Ang kasamaan po ay wala ng kapangyarihan sa sinumang nadadamtan ng katuwiran ni Kristo. Amen. Kung paano yung masama ay walang hold kay Jesus Christ, ganon din po sa mga nananatili, nakikipag-isa kay Jesus Christ. Amen. Yung pong kasamaan na yun ay nagagapi sa kanilang buhay. Jesus is the cure to the evil in man's heart. It's not education, it's not reformation, it's regeneration. It is not a religion actually, but it is a relation with Jesus Christ. Amen. So Jesus is the cure to man's heart. Amen. Kaya nga po ito yung essence ng ating scripture na binubulay-bulay sa aklat ng Efeso chapter 6. Yung armor, ang sabi po ni Paul, isuot ninyo yung baluti or yung breastplate ng righteousness. No? Yung breastplate po, alam natin, yan ay isinusuot ng mga sundalo, ng mga mandirigma bilang pantakip sa kanilang dibdib, sa kanilang tiyan. Bakit po? Sapagkat nasa bahaging yan ng katawan ng tao, yung mahalagang mga organs, yung mga internal organs na pag na-damage po will result to death. Amen? Na napakadelikado po na makipaglaban tayo ng walang baluti, walang panangga sa atin pong katawan, sa ating torso. Kaya kailangan nila ng breastplate. Amen? Iniingatan po, lalong-lalo na yung puso. At ito po yung sinasabi po ni Apostol Pablo. No? Yung puso natin ay kailangan maingatan at ang tanging pananggalang, ang tanging proteksyon po sa ating mga puso ay yung righteousness ni Christ. The righteousness of Christ acts as a breastplate to protect our spiritual heart, which is sabi po na aklat ng Proverbs 4:23, it is the wellspring of our life. It is the center of our life. Amen. So mga kapatid, let us put on the Lord Jesus Christ. Amen. Let us put on His righteousness sa ating buhay. Let us appropriate the righteousness of Christ, yung kanyang moral perfection, yung kanyang sinless life of obedience to the Father. And let us live righteously, that we are able to overcome the evil within us. Amen. Hallelujah. Having received the righteousness of Christ by faith, we can now put on the righteousness of God or the righteousness of Jesus in practice. Ngayon po ang pagsunod, hindi na pahirapan. Amen. Hindi na pabigat, hindi na po pasampasan yung pagsunod. Ang paggawa po ng mabuti at ang pagsunod ngayon becomes a delight, not a burden. Kagaya po kung paano yung buwan nire-reflect niya, yung liwanag ng araw, ganun din po tayong lahat na nanampalataya at nakipag-isa kay Jesus, nire-reflect natin yung righteousness ni Jesus sa atin pong mga buhay. Now, because of Jesus, because of His righteousness operating in our lives, we can live a life of joy, life of peace, hope, faith, and love.
Kaya nga po, we can bless others, we can pray, we can do good things. Amen. Because of Jesus who is living in us and His righteousness which is operating in us. Alam niyo po, napaka-powerful ng evil at ang tanging tagumpay lamang po sa evil ay yung mabuti. Hindi matatalo ng masama ang masama. Madadagdagan lalo yung kasamaan. Subalit ang tanging persa lamang po na makatatalo sa kasamaan ay yung kabutihan. Amen? The only power that can overcome evil is goodness. So darkness can only be driven away by light. Wala na pong iba. Ang pwede lang pong makatalo sa dilim ay ang liwanag. Ganon din po sa buhay natin. Ang tanging makatatalo lang sa evil na nasa puso natin, sa dilim na nasa buhay natin, ay yung righteousness ni Christ at yung liwanag ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Mga kapatid, gusto mo pang mapagtagumpayan yung evil na yon sa iyong buhay, sa iyong puso. Napaka-ganda po ng ating mensahe at meron pong ino-offer dito na challenge sa atin. Hindi mo kaya sa sarili mo, pero kayang-kaya ni Jesus na mapagtagumpayan yung evil na yun sa buhay mo. Magtiwala ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya, tanggapin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay, kilalanin mo siya bilang ang anak ng Diyos na buhay, magsisi sa iyong kasalanan, humingi po ng kapatawaran, magsuko ng iyong sarili kay Jesus, at yung evil na nasa puso mo, He will overcome that for you, and you will receive the righteousness of Christ by faith. Amen. So, ubarin na natin yung ating mga lumang pagkatao, yung ating mga kasalanan na iiwanan na natin at ibihis natin ang katuwiran ni Kristo sa atin pong mga buhay. Amen. Let us put on the breastplate of righteousness. Let us put on the righteousness of Christ. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kinikilala po namin na sa aming sarili, wala pong kabutihan. Kinikilala po namin na kahit na yung pinakamabuti naming magawa at ginagawa, may bahid pa rin po ng kasamaan, Panginoon. At ang problema po ay wala sa labas. Ang problema po ay nasa loob namin, nasa aming puso, na lumalabas yung mga bagay na hindi po namin ibig. Subalit, ito pa rin yung aming ginagawa. Gusto po namin bumait, pero hindi po namin magawa, Panginoon. Yung puso po namin ay pinagmumula ng mga masamang pag-iisip, ng mga pagnanakaw, ng mga pagiging sakim, ng paggawa ng masama, ng pandaraya, ng pagkainggit, ng paninirampuri, ng kayabangan, ng kalaswaan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ito ay mapagtagumpayan. Kinikilala po namin at kami nagpapakumbaba na sa aming sarili, wala po kaming magagawa. At ang kailangan po namin, Panginoon, ay tulong mula sa iyo pong ginawa dun sa krus, sa iyo pong ipinamuhay na katuwiran, na ngayon ay iyo pong iniaalok sa sinumang magtitiwala at mananalig sa iyo. Kaya nga po, Panginoong Jesus, nagtitiwala po kami at nananalig at patuloy na kinikilala ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Talunin mo po at gapiin yung kasalanan at itong kasamaang nasa puso namin. Baguhin mo po kami at bigyan mo po kami ng isang bagong puso, isang bagong pag-iisip, Panginoon, isang bagong buhay. Lord, tinatanggap namin ngayon by faith yung righteousness na ipinagkakaloob mo at ibinibihis namin ngayon yung breastplate of righteousness upang patuloy na mabantayan, maprotektahan ang amin po mga puso at patuloy na makapamuhay kami ng may katuwiran, kabanalan at kami maging katanggap-tanggap sa Ama dahil po sa iyo, Panginoong Jesus. Tulungan mo po kami at sa mga darating pa naming pag-aaral, tulungan mo po kami kung paano kami magtatagumpay sa mga kasamaan sa aming paligid, yung kasamaan po sa aming mundo ngayon. Tulungan mo po kami na maging mapagtagumpay kung paanong ikaw ay Panginoon at Diyos na mapagtagumpay. Salamat po, basbasan po ang bawat isa. Ito po ang aming hiling, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsay di nabahira ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsay di nabahira ng kabanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Tayo naman po ay mananalangin para sa tithes and offering. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa lahat ng pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin sa bawat araw. Salamat po sa buong linggong ito, kinatagpo mo po, Panginoon, ang aming mga pangailangan. Naranasan po namin, Panginoon, ang iyong katugunan. Naranasan po namin, Panginoon, ang iyong kasapatan. Maraming salamat po sa lahat ng iyong biyaya.
Lord, idinudulog po namin sa oras na ito ang amin pong mga ikapu at handog. Dinadala po namin, Panginoon, sa iyong harapan at pinagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakaloob mo sa amin ng kalakasan upang ang mga ikapu at handog na ito, Panginoon, ay madala po namin sa iyong paanan, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga kapatid na nakikibahagi, Panginoon, at nagtatapat sa pamamagitan po ng tithes and offering. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon, na nakikibahagi sa gawaing ito ng pagkakaloob. Lord, maraming salamat po at kinikilala po namin sa pamamagitan ng mga handog na ito na ang lahat ng bagay ay nagbuhat sa iyo. Kaya marapat lamang po, Panginoon, na patuloy naming ihandog yung aming pong pasasalamat at sa pamamagitan po ng aming mga kaloob. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na patuloy na nakikibahagi, Panginoon, sa gawain mo dito sa lupa. Salamat po, Panginoon, sapagkat ginagamit mo po silang daluyan ng pagpapala upang ma-provide, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong gawain. Salamat po, Panginoon, at sa pagkakataong ito, buong kagalakan po at pagpapasalamat po naming inihahandog ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Nais po nating batiin yung ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at magdiriwang po ng kanilang anibersaryo ng kasal ngayong pong linggong ito. So gusto nating batiin ang ating mga mother dear, ang ating pong birthday celebrants, si Mami Trining sa May 12. Happy birthday po, Mami. At saka si Lola Angel sa May 15. Happy birthday po sa inyong dalawa. At patuloy kayong biyayaan ng Panginoon ng marami pang taon nang sa inyong buhay puspos ng kagalakan at kalakasan na nagmumula sa Kanya. Happy anniversary din po sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng anibersaryo ng halang kasal. Sister Heidi, Brother Joy, happy anniversary sa inyo. At ganoon din po sa aming mag-asawa. Sabay pala kami ng araw ng anibersaryo sa May 10. Hallelujah. So, happy anniversary din sa amin ni Pastora Mercy. At gusto rin nating batiin ang mga mothers sa kanila pong araw ngayon. No? Happy Mother's Day sa lahat po ng mga kananayan ng The Sanctuary Assembly of God. Ganoon din po sa aming mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Ang ipinapaabot po namin ay ang pagbati at panalangin sa inyo, lalong-lalo na po sa mga kananayan natin. Hiling po namin ang pinakamainam para sa inyo, yung patuloy na pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang manaming nasa langit. Nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming mga mami, si Mami Trining at si Mami Angel. Salamat po sa taon na ipinagkaloob mo sa kanila pong mga buhay at sa kanilang paglilingkod. Salamat po. At sila po ay malaking pagpapala sa aming lahat. Hiling ko po, Panginoon, ng iyong basbas sa buhay po ng aming Mami Trining, sa kanyang buong pamilya. Hiling ko po ang kalakasan na nagmumula sa kagalingan, sa kanyang po mga karamdaman. At patuloy mo siyang gamitin bilang daluyan na iyong pagpapala sa buhay ng hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi ng bawat isa. Lalong-lalo na nga po ang iyong mga lingkod, ang iyong iglesia. Basbasan mo po siya, Panginoon, at patuloy na kalingain. Pagkalubo po yung kanyang mga pangangailangan at patuloy na maranasan niya yung kabutihan mo sa araw-araw ng kanyang buhay. Ganun po si Lola Angel. Dalangin namin, Panginoon, ng yung pagpapalat basbas. Hiling ko po yung patuloy na kaaliwan na nagbumalas at kalakasan, Panginoon, kagalingan sa kanyang mga karamdaman. Patuloy na hiling ko po na ang kanyang mong sambahayan ay manampalataya sa iyo. At hiling ko rin po, Panginoon, yung alisin mo po yung lahat ng lungkot, lahat po ng mga alalahanin sa kanyang puso at palitan mo po ng katiyakan, ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa kanyang buhay. Basbasan mo po ang buong Clemente family sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang basbas mo sa Samfang family. Salamat sa panibagong taon ng pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, Panginoon, kay Brother Joy, Sister Heidi. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya, maging kay Josh.
hiling po namin ang iyong pinakamainam para sa dalawang mga kapatid namin, Panginoon, at patuloy mo silang gamitin sa mas malawak na gawain ng iyong pong kaharian. Salamat po. Pag-iingat mo sa kanila, patuloy na lalo upang pagtibayin ng pagsasamang ito sa pangalan namin, Panginoon. So, maging sa amin po ni Pastor Mercy, basbasan mo po at patuloy na ikaw ang maging sentro ng aming pong buhay, ng aming pamilya. Pagpalain mo po ang amin pong pagsasama sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ganun din po, Panginoon, dalangin namin ang mga kananayan ng The Sanctuary Assembly of God, maging mga sumusubaybay sa gawaing ito, Panginoon, online. And we pray your blessings sa mga mothers who are listening today, who are joining today in our worship. Salamat po sa kanilang buhay, salamat po sa kanilang kasipagan, sa kanilang pagmamalasakit at pagmamahal. Dalangin ko po ang iyong basbas at patuloy na maranasan nila. Ikaw po yung maging kalakasan ng mga kananayan, Panginoon. Patuloy na hinihiling ko po yung pinakamainam para sa kanila. Hiling ko po yung basbas mo sa espesyal na araw na ito para po sa mga kananayan. Salamat po. Hiling ko rin po, Panginoon, yung patuloy na kagalingan sa mga kapatid naming may karamdaman, Sister Marisa, kay Brother Paul, kay Sister Lulu, kay Brother Danny sa kanyang allergy. Hiling ko rin po ang iyong kalakas at kagalingan sa aming mga kapwa lingkod, sa mga kapastoran, kay Pastor Leo, Pastor Dante Cruz. I pray healing, pag-iingat mo po sa aming mga kapatid na OFW, kagaya po ni Sister Myra Cruz, at sa Sandoval family, sa Mabini family, Colila family, sa iba pa naming mga kapatid, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at pagpapala na patuloy naming nararanasan at patuloy na ipinagkakaloob mo po sa amin. Kagaya po na aming napag-aralan ngayon, tulungan mo po kami mapagtagumpayan yung kasamaan na nasa aming mga puso sa pamamagitan po ng katuwiran ng Panginoong Jesucristo. Sa buong lingkod darating, hiling po namin ang iyong pagsama, pag-iingat sa amin mula sa banta ng COVID, mula sa anumang karamdaman, mula sa anumang sakuna. Hiling ko po ang pinakamainam at yung pag-iingat at paggabay mo, yung pagpapala mo, Panginoon, sa aming lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord turn His face toward you and be gracious to you. May the Lord make His face shine upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa gawain natin ngayong araw. Muli, comment po kayo kung paano kayo napagpala ng atin pong online worship. At i-share po natin, mag-like kayo, i-tag nyo po yung inyong mga kaibigan at mga kapamilya upang makasama po natin sila na sumamba sa Panginoon. Palakasin natin at patuloy na tipunin yung ating pong pamilya para po sa ating sambahay, para sa ating mga sambahan, sa tahanan, sa ating pong kapilya sa bawat pamilya. At ito po yung kailangan natin ngayon na mapalakas. Yung pong ating mga pamilya ay madala natin sa Panginoon, maging sentro ang Panginoon ng ating pong sambahayan. Ganun po, patuloy natin ipanalangin yung ating paggawain na malapit na po tayong makatagpos. At hopefully, bago po matapos ang buwan ng Mayo ay Lord willing, tayo po ay maglilinis na ng ating kapilya at para mapaghandaan na rin po, sama na rin natin sa panalangin, yung pagdiriwang po natin ng ating anibersaryo, whether it's online or on-site, hindi pa po natin alam. But the point is, this is a time of celebration sa kabutihan ng Diyos at katapatan niya sa ating lahat, lalong-lalo na sa atin pong iglesia na The Sanctuary Assembly of God. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikiisa ngayong umaga. Hiling ko po yung pinakamainam para sa inyo, yung pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen.